Maaari ko ba kayong anyayahan? Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Sa libro ng Mateo 11, versikulo 7 hanggang 15, pinamagatan natin ang ating pag-aaralan sa hapon na ito. Ang mensahe ay ang Mesiyas. Ang mensahe ay ang Mesiyas. Sa English kanina, ang title nito, The Message is the Messiah. No, nung tiningnan ko yung version sa Tagalog ng Messiah, Mesiyas. Maaari ko po ba kayong anyayahang tumayo lahat? Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ako'y bumabasa sa version ng Magandang Balita. Mateo 11, 7 hanggang 15. Patulungan na lang po ako, kuya, kung ayaw po umandar. Ay, ate. Okay. Mateo 11, 7 hanggang 15. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipa ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. Ang sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagabautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagabautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung maniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo po ay mahabagin at kayo po ang mapagmahal na Ama po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga ama na nandirito. Amin pong ipinagdarasal ang bawat isa sa mga ama sa amin. Amin pong ibinabalik sila sa inyo. Aming dasal, Panginoon, na patuloy po ninyo silang gabayan, patuloy po ninyo silang patnubayan. At aming dasal, Panginoon, na kami ay maging tapat sa aming mga pamilya, na palagi naming ituturo po kayo, na kayo ang sentro ng mga pamilya po namin. At Panginoon, sa pag-aaral po namin sa hapon na ito, aming idinarasal na buksan po ninyo ang aming mata, isipan at puso ng aming pong tunay na maintindihan ito. Tunay naming maisabuhay po ito. At Panginoon, sa inyong pagpapala, aming maibahagi ito sa ibang tao. Panginoon, aking dasalin na ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Gabayan po ninyo ako, patnubayan po ninyo ako, palakasin po ninyo ang pangangatawan ko. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay, sa hapon na ito, ating hahatiin sa dalawang bahagi ang ating pag-aaral. Ang unang bahagi ay ang pagpapala
ng pagkadakila. Mula versikulo 7 hanggang 11. Ang ikalawang bahagi ay ang nararapat na katugunan. Mula versikulo 12 hanggang 15. Umpisahan na po natin ang ating pag-aaralan. Mula sa verse 7. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Okay, tingnan ho natin itong unang versikulo na ito, versikulo 7. Okay. Nandito. Okay. Kapatid, baka pwedeng pahinaan muna. Okay. Tingin dito. Balik tayo sa salita ng Diyos. Kung may mga cellphone kayo, paki-off muna o paki-silent po. Okay. Nais ko munang tanungin, naranasan nyo na po bang bumili ng isang bagay, kunwari gadget, siguro ito'y isang telepono or isang kagamitan sa bahay na electronics, no? Naranasan nyo na bang bumili? Alam ho ninyo, pag bibili ho kayo ng mga ganyang gamit, kailangan isa sa unang titingnan ninyo ay yung instruction manual, yung product manual. Okay lang. Hello? Okay. So, katulad nga ng aking sinabi, pagka bibili kayo ng isang bagay, kailangan tingnan nyo yung instruction manual, yung product manual. Bakit ho? Kasi kung may problema kayo dun sa kagamitang bilhin ninyo, hindi nyo alam kung paano gamitin o nasira ito, alam ninyo kung paano siguro kahit paano pag-aralan ito o kumpunihin ito. Importante talaga yung sinasabi nating instruction manual at product manual. At kung nagka-problema naman kayo, kunwari sa kagamitan ninyo, halimbawa, siya ay isang cellphone. Di ba? Maraming mga tatak ng cellphone ngayon. Merong Nokia, merong Samsung, merong Motorola, di ba? Ang dami, merong iPhone, no? Alam mo ninyo, ang importante pag nagka-problema yan, ay dadalhin nyo siya sa isang lugar, sa isang tao na mayroong kaalaman ukol sa produkto na iyon. Kung mayroon kayong Samsung na cellphone, kailangan dalhin nyo siya sa isang taong gumagawa ng Samsung dahil mayroon siyang instruction manual. At ang malaking magiging problema ninyo, katulad ako noon, mayroon ako isang kagamitan, ay nagtitipid ako kasi nasira nga siya, dinala ko siya sa isang tao na hindi talaga siya yung official na gumagawa na yon. Kinalabasan, mga 4 o 5 beses akong bumalik sa kanya. Naging mas mahal pa yung pagpapagawa ko. Bakit ko sinasabi ito? Mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay binigyan na ho tayo ng instruction manual ng ating buhay. At ano ho yung instruction manual na iyon? Walang iba kung hindi ang salita ng Panginoong Diyos. Ngayong hapon, ating makikita at matutuhanan na ang katotohanan ukol sa ating tagapagligtas at kaligtasan ay nakasulat lahat sa banal na kasulatan. Uulitin ko ho. Ang katotohanan ukol sa ating tagapagligtas at kaligtasan ay nakasulat lahat sa banal na kasulatan. Katulad nga ng binasa natin kanina mula sa verse 7. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, pause muna tayo doon. Mula dito sa versikulo na ito, sino po ba ang mga taong binabanggit dito? Ito po mga kapatid, ang mga alagad ni Juan na taga-bautismo. Kung inyo pong aalalahanin mula sa ating pinag-aralan, itong mga nakaraang linggo, 2 weeks ago, itong mga disipulong ito ni Juan Bautista ay pinadala niya sa Panginoong Hesukristo upang personal na tanungin ang Panginoong Hesus kung siya na nga ba talaga
ang Mesaya na pinakahihintay nila. O kailangan pa ba nilang maghanap at magintay ng iba? Kaya't matapos kang ipaliwanag at ipakita sa kanila ng Panginoong Hesus ang katunayan at katibayan kung sino talaga siya, umalis at bumalik na po ang mga disipulo kay Juan na taga-bautismo. Kaya nga't nang nakaalis na po sila, ano po ang nangyari? Nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Pinagpatuloy po niya ang pagtuturo niya sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, ano po ang itinuro at sinabi niya? Ito po ay ukol kay Juan Bautista. At ito nga po ang sinabi niya. Bakit nga ba kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Marahil ating tatanungin, bakit kaya nagsalita ang Panginoong Hesus sa mga tao ukol kay Juan? Muli, upang ating talagang maintindihan ito, tayo po ay magbalik tanaw. Nakita po nating una si Juan Bautista, saan? Sa Mateo 3, nung ating pinag-aralan po ang libro ng Mateo, nung inampisahan po natin ito. Nakita natin si Juan sa Mateo 3. At kung ating muling aalalahanin, si Juan ay nagtuturo at nagbabautismo saan? Sa ilang ng Judea. Ano yung ilang sa Ingles? Wilderness of Judea. Siya ay nagtuturo ng pagtalikod sa mga kasalanan. Ang itinuturo niya sa Ingles ay repentance. At dahil malapit na nga dumating ang tagapagligtas, nalalapit na ang kaharian ng langit. Nakita din po natin na napakaraming tao ang pumupunta kay Juan. Sila ay galing sa Jerusalem. Sila ay galing sa Judea at hanggang lampas pa sa Jordan. At para saan, ano ang dahilan kung bakit sila pumupunta kay Juan? Para sila ay mabautismuhan. Si Juan Bautista ay wala pong kinakatakutan. Kung inyo nga pong tatandaan, nang makita ni Juan na palapit na sa kanya ang mga Pariseo at Saduceo, ano po ang ginawa niya? Ano ang sinabi niya? Dahil alam niyang hindi sila sincero sa mga ginagawa nila, anong ginawa niya? Tinawag niya silang mga ahas, tinawag niya silang mga ulupong. Sa English nga, tinawag niya yung Pharisees at Sadducees na mga "you brood of vipers." Kaya nga, yung mga tao, pati na rin yung mga disipulo ni Juan, ay napakataas ng tingin nila kay Juan. Tanggap talaga nila na si Juan ay isang propeta. Napakaganda ng reputasyon at pagtanggap nila sa kanya. Sa sobrang taas nga ng tingin nila kay Juan, akala na nga nila na si Juan ay ang Mesaya. Ngunit, matapos nga ng mahigit sa 1 taon o mababa lang sa 2 taon, di ba, Mateo 3, doon natin nakita si Juan Bautista. Pagkatapos noon, wala na, tahimik na. Ang susunod na nakita natin dito sa libro ng Mateo ay yung pinag-aralan 2 linggong nakaraan. At nasaan si Juan? Siya ay nakabilanggo. Ano nangyari? Nakita natin ngayon na si Juan ay nakakulong. At nakakulong siya. At ano ang nangyari sa kanya? Nag-umpisa na siyang magduda. Kung si Jesus ba talaga ang Mesaya. Kaya nga't ano ang ginawa niya? Pinapunta niya ang mga alagad niya upang magtanong ng personal sa Panginoong Hesus kung siya na ba talaga ang Mesayang pinakahihintay nila. Kaya't ano ang maaaring implikasyon ng pangyayaring ito? Ano ang implikasyon ng pagdududa ni Juan na taga-bautismo? Ang mga tao at maging ang kanyang mga disipulo
ay maaaring magbabago ang pagtingin nila kay Juan Bautista. Dahil bakit biglang nagkaganon, akala ba nila na siya ay tunay na propeta? Pero bakit ngayon siya ay nagdududa na baka nagkamali siya? Kaya't ano ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga taong kinakausap niya? Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Tinatanong at pinapaalalahanan sila ng Panginoong Hesus kung ano ba ang dahilan kung bakit sila nagpunta noon sa ilang, sa wilderness. Ano ba ang tunay na pakay nila? Ano ang nais nilang makita? Sabi ng Panginoong Hesus, nagpunta ba kayo doon para makakita ng tambo na hinihipan ng hangin? Okay, pag-aralan natin kung ano ba ang tambo. Ang tambo sa English na version ginamit ay reed, R-E-E-D. Ang mga tambo nung panahon ng Panginoong Hesukristo ay parang mga damo sa panahon natin ngayon. Ang mga tambo ay tumutubo sa mga lugar na basa ang lupa, katulad ng gilid ng mga ilog. At mga kapatid, napakarami pong mga tambo na tumutubo sa Palestino. At tulad nga ng sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang mga tambong ito ay madaling hipan ng hangin. Pag may hangin, susunod yung tambo rito. Pag may hangin ulit, susunod ulit yung tambo rito. Ano ang pagsasalarawan na sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo? Una, si Juan Bautista ay hindi isang tambo na madaling mahipan ng hangin. Sa katunayan, katulad nga ng sinabi ko kanina, di po ba't napakatapang ni Juan Bautista na nang dumating ang mga Pariseo, nang dumating ang mga Saduseo, ay tinawag niyang mga ahas sila. Si Juan ay napakabuo ng loob, napakatapang magsalita. Di siya isang tambo na madaling mahipan ng hangin. Kasi kung para siyang isang tambo, siguro kung nakita niyang dumarating yung mga Pariseo at Saduseo, kung para siyang tambo na mabilis mahipan ng hangin, ay di ganoon ang magiging pakikitungo niya. Kung para siyang tambo, siguro pag nakita niyo yung Pariseo at Saduseo, ay mga Pariseo sa Saduseo, dito kayo, upo kayo sa tabi ko. At una ko kayong babautismuhan. Meron akong special na tubig para sa inyo. Pero ganun ba ang ginawa ni Juan Bautista? Hindi po, mga kapatid. Dahil nga, alam niya kung sino ang mga Pariseong ito, alam niya ang mga Saduseong ito, na hindi mga sincero. At kahit na ganun sila, hindi magkokompromiso si Juan Bautista. Kaya nga't nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, pinapaalalahanan niya ang mga tao. Kung ano ba ang tunay na dahilan kung bakit kayo nagpunta sa ilang? Nagpunta ba kayo doon para makakita ng tambo? Nagpunta ba kayo doon para makakita ng balimbing? Hindi ho yan ang pakay nila. Hindi yan ang intensyon nila. Kasi kung tutuusin, kung gusto na lang nila makakita ng isang tao na parang tambo na balimbing, hindi na nila kailangan pumunta sa ilang, sa wilderness. Doon na lang sila sa Jerusalem at napakarami ng mga tambo doon, napakarami ng mga balimbing doon. Ano pa ho ang sinabi ng Panginoong Hesukristo? Verse 8, bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Mula sa isang pagsasalarawan, sa isang tambo, sinabihan naman sila, tinanong sila, kayo ba ay pumunta sa ilang para makakita ng isang taong may mamahaling kasuotan? Sinabi nga ng Panginoong Hesus na kung ganoon ang hanap nila, ay di na dapat sila nagpunta sa ilang. Saan po dapat? Sinabi po niya na ang nagdaramit ng ganon ay sa palasyo matatagpuan.
At ang nagdaramit ng ganyan na nasa palasyo ay nagtatrabaho para sa isang hari. At ang mga nagtatrabaho para sa hari ay ginagawa kung ano ang kagustuhan ng hari. Okay, yung mga nakatira sa palasyo na nagtatrabaho sa hari, ang mga pananamit nila ay magarbo. At hindi lang yon, ang buhay nila sa palasyo ay komportable. Ito ho ang konteksto ng tinuturo dito. Noong panahon ng Panginoong Jesucristo, noong panahon ni Haring Herodes, may nakagawian na kung yung mga skriba ay pupunta kay Haring Herodes, ang gagawin ng mga skriba, dahil ang pananamit nila ay sobrang simple lamang, pag pupunta sila kay Haring Herodes, tatanggalin nila ang damit nila at magsusuot sila ng kasuotan na naaayon sa palasyo ng hari. Para bumagay sila at maging katuwa-tuwa sa paningin ng hari. Ito ho yung konteksto dito. Kaya nga tinanong sila ng Panginoong Hesus, ito ba ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa ilang? Para makakita ng isang taong magarbo at maluho? Dahil nga ang nakita nila sa ilang ay isang taong magarbo ba? Hindi nga ho eh. Ang nakita nila ay isang taong suot na damit ay balat ng kamelyo na may sunturon na leather, hindi Gucci, leather lang. At ang kinakain niya ay hindi pagkain pang palasyo. Ngunit ang kinakain ni Juan ay pulot at balang na insekto. At hindi nga siya nakatira sa palasyo. Ngunit sa ilang nakatira itong si Juan na taga-bautismo. Kaya't ang tanong sa kanila, ano ba talaga ang inyong dahilan kung bakit kayo nagpunta sa ilang? Kayo ba'y nagpunta para makakita ng tambo? Kayo ba ay nakapunta sa ilang para makakita ng isang magarbong taong maluho magdamit? Verse 9. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Tinanong muli sila, ano ba ang tunay na dahilan nila kung bakit sila nagpunta sa ilang? Di sila nagpunta para makakita ng isang tambo na madaling mahipan ng hangin. Di sila nagpunta sa ilang para makakita ng isang taong nagsusuot ng mamahaling damit. Ano ba ang nais nilang makita? Ano ba talaga ang pakay nila nang nagpunta sa ilang? Di ba't ang nais nilang makita ay isang propeta? Ito talaga ang tunay na dahilan nila. At ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Oo, siya'y propeta. Isang mabilis na pagbabalik-aral lamang po. Ano ba ang isang propeta? Ang propeta ay mga mensahero ng Panginoong Diyos. Sa kanila, ibinibigay ng Panginoong Diyos ang mensahe niya para sa mga tao. Ang konteksto ng propeta ng panahon ng mga Hudyo noon, kung propeta ka at may sinabi ka at hindi nagkatotoo, alam ninyo ang maaaring gawin sa kanila? Pwedeng patayin ang propetang nagsabi ng hindi totoo. Ito yung kontekstong nangyayari dito. Kasi nga ho, isipin ninyo, si Juan Bautista nakakulong. Pinadala niya yung kanyang mga disipulo sa Panginoong Hesukristo. At narinig ng mga tao ang katanungan ng kanyang mga disipulo. Bakit nagdududa si Juan Bautista? Akala ba namin propeta siya? Nakuha ho ninyo yung nangyayari dito. Kaya nga isa-isa ibinibigay ng Panginoong Hesukristo kung sino ba talaga itong si Juan Bautista. At sabi niya nga na si Juan Bautista ay tunay na isang propeta. Alam po ninyo, bago kay Juan Bautista, 400 taon na naging tahimik ang Panginoong Diyos. 400 taon na nagdaan na wala silang propeta mula nung huling propeta nila. 400 years,
no prophet. Pagkatapos ng 400 taon, lumabas si Juan Bautista. Kaya't nga't nang sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus na ito ang dahilan ninyo kung bakit kayo nagpunta sa ilang, para makakita ng isang propeta. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, oo, siya'y isang propeta. At isang propeta na may mensahe na may galing sa makapangyarihang Diyos. At alam po ninyo, di lang po yun ang sinabi ng Panginoong Hesus, na si Juan ay isang propeta. Sinabi po niyang si Juan ay higit pa sa isang propeta. Ang tanong, paano kaya magiging higit pa sa isang propeta ang isang propeta? Makikita po natin ang ilang kasagutang iyan sa susunod na versikulo. Verse 10, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Nakita po ba ninyo kaagad yung dahilan kung bakit higit pa sa isang propeta si Juan? Nandoon ho sa unang talata. Sinabi ng Panginoong Hesus na si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ano yung ginamit ng Panginoong Hesus? Kung inyong bubuksan ang inyong mga Biblia, sa Malakay 3 verse 1, ito ho ang nakasulat. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ano ang sinabi dito? Ano ang katotohanang makikita natin dito? Hindi lang si Juan ay isang propeta, ngunit si Juan mismo ay ang tinutukoy ng propesiya. John is not just a prophet, but John is a fulfillment of prophecy. Iyan po mga kapatid ang isa sa mga dahilan kung bakit higit pa sa isang propeta si Juan. Isa pa po, tingnan ho ninyo yung susunod. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Pag binuksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Isaías 40, versikulo 3, ano ho ang nakasulat? Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas ng kanyang lalakaran sa ilang. Tunay ngang si Juan ay higit pa sa isang propeta. Bakit kamo? Di lang po siya ang nilalaman ng propesiya. John is not just the fulfillment of prophecy, ngunit siya din po ang ginamit upang ihanda ang daraanan ng Mesaya. At hindi lang po siya ang naghanda ng daraanan, ngunit siya din ang nagbalita ng pagdating ng Mesaya. Si Juan ay mayroon isang matinding pribilehiyo upang ihanda at isigaw ang pagdating ng Mesaya. Meron pa ho kung bakit siya isang propetang higit pa sa isang propeta. Di lang po siya ang nag-announce. Hindi lang po siya yung nagsabi na padating na ang Mesaya. Nakita niya po mismo ang pagdating ng Mesaya. At hindi lang po muli nagtatapos doon. Nakita niya na, itinuro niya, ano pa? Siya pa ang nagbautismo sa Mesaya. Isa pa, hindi pa nagtatapos doon. Hindi ba siya isang malapit na kamag-anak ng Panginoong Hesukristo? Okay, matapos nating tignan at pag-aralan kung sino si Juan, ano pa po ang sinabi ng Panginoong Hesus? Kasi nga ho, marahil malaki ang posibilidad yung mga taong nakarinig sa mga disipulo ni Juan Bautista ay ngayon nagdududa sa katauhan ni Juan Bautista. Kaya't pinapaliwanag ng Panginoong Hesus na tunay na si Juan
ay isang propeta. At hindi lang isang ordinaryong propeta, higit pa sa isang propeta. Tingnan na ngayon natin yung verse 11. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na taga-bautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Ano po ang sinasabi ng bersikulo na ito? Tuwing gagamitin ng Panginoong Hesus ang salitang tandaan ninyo. Sa English, ito yung sinasabing truly. Truly, truly I say to you. Sa salita po natin, tandaan ninyo. Kumbaga, ang sinasabi po niya, ito ay ating pakinggan. Dahil ito'y isang matinding katotohanan, kaya dapat natin itong pakatandaan. Sinabi ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na taga-bautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Simple naman po mga kapatid ang sinasabi dito, na si Juan Bautista ay higit na dakila kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Sobrang tindi po nito. Kumbaga, sa kategorya ng mga tao na katulad po natin na isinilang sa mundo na ito, si Juan ang pinakadakila sa mga ito. Siya ang pinakadakila sa atin, sa pagiging isang tao. Tingnan po ninyo kung mayroon kayong mga Biblia sa English. Nakasulat kasi sa English, truly I say to you, among those born of women. Yung salita na, yung phrase na born of women, ginagamit yan ng mga Hudyo para tukuyin na ito ay isang tao. That he is human, born by a human. So ito, ang sinasabi nito ay yung humanity ni Juan Bautista. Sa gayon, kung ang basihan ay ang kanyang katauhan, pinakadakila si Juan. Ngunit, tingnan po ninyo ang susunod na sinabi dito ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa Kanya. The least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. Ano po ang tinuturo dito ng Panginoong Hesukristo? Kung sa katauhan, being human, ang pagbabasihan, si Juan ang pinakadakila. Bakit kamo? Di ba? Napakagaling niyang magturo, napakatapang niyang magturo. Hindi siya nagkokompromiso. Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa ministeryo. Kung pagiging tao ang pag-uusapan, pagiging kanyang katauhan, si Juan ang pinakadakila. Ngunit, ang ipinanganak ng Espiritu, those who are born of the Spirit, those who are from the kingdom of heaven. At ang sinasabi ng bersikulo na ito, ang pinakahamak sa kaharian ng langit, the one who is least in the kingdom of heaven is greater than John. Ay mas dakila pa kaysa kay Juan. Ano po ang katotohanan na itinuturo dito? Sa lahat ng katangian na ang basihan ay katauhan, si Juan ang pinakadakila. Ngunit, kahit na pagsama-samahin mo pa ang katangian ng katauhan ni Juan, ang katangiang iyon ay hindi aabot sa kadakilaan ng pinakahamak sa kaharian ng langit. True greatness isn't being like John the Baptist. All because those are only earthly greatness. True greatness is being in God's kingdom. At yun po ang importante dito. Let me explain. Kasi ho, di ba, ang implikasyon nito, okay, nakita na ng mga tao na si Juan, propeta. Ay, oo, mas higit pa sa propeta. Wow, ang galing ni Juan Bautista. Pero sabi ng Panginoong Hesus, yung human characteristics na yon is nothing to those compared
to the least in the kingdom of heaven. What matters with God is people being in the kingdom. Not because of human greatness, but spiritual belongingness. Ito ho ang prinsipyo. Turo ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na kadakilaan ay hindi naaayon ukol sa salita ng tao. Ngunit ito ay pagiging masunurin sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po. Ang turo ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na kadakilaan ay hindi naaayon ukol sa salita ng tao. Ngunit ito ay ang pagiging masunurin sa salita ng Panginoong Hesukristo. Maaari ko ba kayong tanungin, ano ang basihan natin ngayon ng katangian ng kadakilaan? When do we say that one person is really great? Di ba palaging titingnan natin, wow, ang galing nito magsalita. Wow, ang galing naman ng trabaho nito. Wow, napakaganda naman ng trabaho nito. Wow, napakatalino naman ito. Di ba ganyan tayo magsukat? Ang turo ng Panginoong Hesus, lahat ng yan ay baliwala if you are not part of God's kingdom. Hindi aabot ang mga katauhang yon, ang mga katangiang yon, even to the least person in the kingdom of heaven. Kaya nga't aking babalikan, ano ang ating basihan ng kadakilaan? Ito ba ay ayon sa batayan ng mundo? O ayon ba sa batayan at pamantayan ng Panginoong Hesukristo? Gaano ka kamasunurin o di masunurin sa salita ng Panginoong Diyos? Gaano mo talaga sinusunod ito? Gaano mo ba talaga hindi ginagawa ito? Ano kaya ang dahilan? Marahil kaya dahil hindi mo talaga ito pinaniniwalaan? Dahil ayaw mo talaga itong tandaan ang mga katotohanan? Mga kapatid, ang katotohanan ukol sa ating tagapagligtas at kaligtasan ay nakasulat lahat sa banal na kasulatan. Sa ikalawang dibisyon, ang ikalawang dibisyon po natin ay ang nararapat na katugunan. Okay, pagkatapos ipaliwanag ng Panginoong Hesus na si Juan Bautista ay tunay na propeta, higit pa sa isang propeta, ngunit kahit na sino pa ang katangian na katauhan ni Juan Bautista, yung pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas mataas pa at mas dakila pa kay Juan Bautista. Tingnan ho natin ang sinabi sa versikulo 12. Okay. Mula nang mangaral si Juan na taga-bautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Ano po ang ibig sabihin ng versikulo na ito? Mula na nag-umpisa si Juan Bautista sa kanyang ministeryo, hanggang sa panahon na nagtuturo ang Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng taong mararahas. Kukunin ko ito sa Ingles. Yung kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sa NASB version, sa English, ito ho ang sinasabi. The kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. Una, ano po ang ibig sabihin muna ng kaharian ng langit? Ang kaharian ng langit ay mga bagay ukol sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang kaharian ng langit ay mga bagay ukol sa kautusan ng Panginoong Diyos. The kingdom of heaven refers to God's rule. The kingdom of heaven refers to God's will, God's message, and God's principle. Kaya't ano po ang sinasabi ng Panginoong Hesus ukol sa kaharian ng langit? The kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. Okay, dalawang paraan kung paano natin ito pwedeng pag-aralan. Yung kingdom of heaven suffers violence. Suffers violence, yung phrase na yon, yung talata na iyon, sa Greko, yung salita na yon ay biatso. Okay, yun ang sa Greko, yung suffers violence, biatso. Ang salitang biatso ay maaaring kunin sa dalawang kahulugan. Okay?
Dalawang kahulugan. Tingnan po muna natin yung unang ibig sabihin nung salitang biatso sa Greko. The kingdom of heaven suffers violence and violent men take it by force. Sa madaling salita, narito na ang mensahero ng Panginoong Diyos. Dala-dala niya ang kanyang mensahe ukol sa Mesaya. At narito na rin mismo ang Mesaya. At ang lahat po ng yan ay ukol sa kaharian ng langit. Ano ang sinasabing nangyayari? The kingdom of heaven suffers violence. Ang kaharian ng langit ay inuusig, hinahamak, inaalipusta, inaatake. At ito ay inuusig at hinahamak ng mga taong mararahas. At ang mga ehemplo ng mga taong mararahas na ito ay sino? Ang mga Pariseo. At ang ibang mga Hudyo na nais pumigil nito. Ito rin ay tumutukoy sa kahit na sinong tao na nais din pumigil dito. Ito ho yung unang kahulugan nung salitang biatso. Okay? Yun ho yung una. Kasi yun naman ang nakasulat sa ating Biblia. Ngunit, mayroon pa ho siyang isang pagkakagamit, yung salitang biatso. Tingnan natin yung isang kahulugan ng salitang biatso. Ganito po yung kalalabasan, kung ito yung gagamiting kahulugan sa salita na biatso. Ang kaharian ng langit ay umuusad ng agresibo. At ang mga agresibo, ang mga taong desidido, ay nais na makamit, makamtan, at makuha ito. Nakuha ho natin iyon. Kanina, di ba sinabi yung kaharian ng langit, inuusig. Itong isang ibig sabihin, ang kaharian ng langit ay agresibong umuusad. At ang mga taong desidido, agresibo, ay nais na makuha, makamtan ito. Kumbaga, mula noon nag-umpisa si Juan Bautista ng kanyang ministeryo, ang usad ng kaharian ay sobrang agresibo. Sa katunayan, ito nga ang nangyari. Di po ba, doon sa Mateo 3, di po ba't ang lahat ng mga tao, Jerusalem, Judeo hanggang Jordan, pumupunta kay Juan para magpabautismo. People were turning to God and were repenting of their sins. Ito mga kapatid, yung ikalawang kahulugan ng salitang biatso. Okay, para ating intindihin pa yung salitang biatso, yung ikalawang kahulugan, buksan natin ang ating Biblia sa Lucas 16, versikulo 16. Ito ho yung nakasulat dito. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na taga-bautismo. Buhat noon ay ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. Yung salita na lahat nagpipilit, pag tiningnan nyo yung salita nun sa Greko, biatso rin ang ginamit. Ang mga salitang nagpipilit ay salitang biatso. Ito po yung ikalawang kahulugan ng pinag-aaralan po natin. Pero alam po ninyo, ang kagandahan po ng salitang biatso, kahit dalawa ang kanyang kahulugan, pareho pong tama. Kaya kung yung pagkakagamit niyang una ang nais niyong sundan, tama po iyon. Kung yung ikalawa ang nais niyong sundan, tama rin po iyon. Kung gusto niyong sabay ninyong gamitin yung kahulugan, tama rin po iyon. Di ho ba? Bigyan ko kayo ng pagsasalarawan. Di ho ba, sa panahon natin ngayon, ang pag-usad ng ministeryo ng kaharian ng langit ay sobrang agresibo. Ngunit, marami ang pumipigil dito. Tama ho ba? Ngunit, marami rin ang gustong makasama rito. Yun ho yung tinutukoy sa versikulo na ito. Okay. Ating pagpatuloy sa verse 13. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang mga kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Muli, kukunin ko sa Ingles. For all the prophets and the law prophesied until John. Ano naman po ang sinasabi ng versikulo na ito? Ang mensahe ni Juan Bautista
ay ang pinakakulo ng lahat ng mga mensahe ng mga propeta. John's message is the culmination of every message. Bakit? For all the prophets and the law prophesied until John. Mula Genesis hanggang sa panahon ni Juan Bautista, iisa lang ang mensahe nila. Ano ho ang mensahe? Ito ang sinasabi nila, darating ang Mesaya. Darating ang Mesaya. Darating ang Mesaya. At sa pagdating nga ng Mesaya, sino ang nagkaroon ng pribilehyo para i-anunsyo ito? Walang iba kung hindi si Juan na taga-bautismo. Si Juan ay may isang matinding pribilehyo na mismo siya ang nagturo na iyan na ang kordero ng Diyos. Narito na ang Panginoong Hesukristo. Kumbaga, kung sa sine, sa pagsasalarawan, yung mga propeta noon, ang title, Coming Soon. Pero nung si Juan Bautista na, now showing. Nakuha nyo? Kaya yung pribilehyo ni Juan ay talagang kakaiba. Throughout Bible history, the message was, the Messiah is coming, the Messiah is coming. Pero ang anunsyo ni Juan Bautista, the Messiah is here, the Lamb of God. Okay, verse 14. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Mga kapatid, tulad po natin, naniniwala din po ang mga Hudyo, si Elias, si Elijah ay hindi namatay. Alam mo ba ninyo yan? Si Elijah hindi namatay. Ano nangyari kay Elijah? Kinuha siya. Meron siyang kapareho nun. Sino isa? Si Enoch, di ba? Okay, si Elijah hindi namatay. Kinuha na lang papunta sa langit, katawan at kaluluwa. Okay, meron kayong makikita na nakasulat sa Malakay 4:5, kung inyong itinitingnan ito, sinasaad dito na bago dumating ang Mesaya, ay darating muna si Elijah. Para ito i-anunsyo ang pagdating ng Mesaya. Ang isang matindang katanungan muna, ang darating ba mismo ay si Elijah mismo? Yung Elijah ng Old Testament, siya ba yung babalik? Siya ba yung tao? Butot balat, pati kaluluwa, si Elijah ba yon? Kasi kung yun ang tuturo ng mga tao, alam nyo ang tawag doon, reincarnation. Ito ang ginagamit ng ibang nagtuturo ng reincarnation na sasabihin nila, totoo ang reincarnation kasi nasa Bible. Sabi nila, si Elijah, babalik, mari-reincarnate. Ang tanong, si Elijah ba talaga yung darating? Yung dating Elijah? Ang sagot, hindi. Marahil inyong tatanungin kung bakit natin nasabi ang kahulugan na ito. Mga kapatid, kailangan natin gamitin ang salita ng Diyos para ipaliwanag ang salita ng Diyos. Let Scripture interpret Scripture. Lucas 1:17. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak. Ano sinabi ng bersikulo? Darating sa espiritu at kapangyarihan ni Elijah. Yun ho yung isang pagpapaliwanag. Isa pa ho, na hindi talaga si Elijah ang darating. Kung inyong titingnan sa Juan 1, versikulo 21, tinanong mismo ng mga Hudyo si Juan kung siya ba si Elias, kung siya ba si Elijah. Ano ang naging tugon ni Juan Bautista? Sino ka kung gayon? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon ni Juan. Ngayon, kung mismong si Juan ay sinabing hindi siya si Elias, hindi siya si Elijah, ano po ang sinasabi ng bersikulo na ito? Ang taong darating ay tulad ni Elias sa kapangyarihan. Ito ay tulad ni Elias sa pagkatao. Ito ay tulad ni Elias sa pagtuturo. Ito po mga kapatid ang sinasaad ng bersikulo na ito. Sa English, ang gagamitin dito, the one who is coming is a type of Elijah. Same characteristics, same personality kung paano, pero hindi mismo si Elijah. Kaya't ano po ang implikasyon ng bersikulo na ito at ng mga nakaraang bersikulo? Ngayon natin mas maiintindihan
kung ano ang ating pinag-aaralan. Let us deal with this logically. Una, di ba nagduda sila kay Juan Bautista? Kasi kung nagduda sila kay Juan Bautista, pagdududahan na nila yung mensahe ni Juan Bautista. At pag pinagdudahan nila ang mensahe ni Juan Bautista, pagdududahan at hindi na nila paniniwalaan na ang Panginoong Hesukristo ang Mesaya. Nakuha ho natin yan. Ngayon, kung tinanggap nila ang pagkatao ni Juan bilang mensahero, ay tatanggapin din nila ang kanyang mensahe. At kung tatanggapin nila ang kanyang mensahe, ay tatanggapin din nila ang katotohanan ng Malakay 4:5 na bago dumating ang Mesaya, darating muna si Elijah. At kung tatanggapin nila ang Malakay 4:5, tatanggapin na rin nila ang katotohanan na ang nasa harapan nila ay ang Panginoong Hesus na ang tunay na Mesaya. Nakuha ho natin iyon. Kaya't kung inyong titingnang mabuti, ang mga versikulong ating pinag-aaralan, oo, ito ay tumutukoy sa kadakilaan ni Juan na taga-bautismo. Oo, ito ay tumutukoy na mas higit pa ang kadakilaan ni Juan sa lahat ng mga ibang propeta. Oo, ito ay tumutukoy din na ang pinakamababa, pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila pa kay Juan. Ngunit ang isang matinding mensahe na sinasabi sa atin dito ay ukol sa Panginoong Hesukristo. Kung tinanggap nila kung sino Juan, tinanggap nila ang mensahe ni Juan, tatanggapin din nila dapat kung sino ang Panginoong Jesus. Kaya nga't sa verse 15, ito ang sinabi, makinig ang may pandinig. He who has ears, hear. Let him hear. God is a God of logic. Okay? Ano ibig sabihin ng God is a God of logic? God gives us clear, concrete illustrations, explanations, and applications. Malinaw ang kanyang katuruan. God does not want us to base our decisions based on emotions. Okay? God in this passage, blow by blow, explained the truth about the messenger, explained the truth about his message, and explained the truth about the Messiah. Pero alam po ninyo, ang implikasyon nitong versikulo 15, makinig ang may pandinig. By God's grace, lahat tayo, so far, sana, no? Di ba may tenga tayo dito? Tama. Pero ano sinasabi ng bersikulo? Bakit ganun ang sinabi ng makinig ang may pandinig? This means that not everyone has spiritual ears. Kaya nga ho, ang dasal palagi natin, Panginoon, buksan ninyo ang aking mata, isipan, tainga at puso ng aking maintindihan ito. Those who are willing, he who has ears to hear, let him hear. Prinsipyo. Ang katotohanan ukol sa Panginoong Hesukristo ay mayroong nararapat na katugunan. Uulitin ko ho. Ang katotohanan ukol sa Panginoong Hesukristo ay mayroong nararapat na katugunan. Sa English, reasonable response. Matapos nating matutunan, mga kapatid, ilang taon na natin kinukuha ang Mateo? Mga almost more than 1.5 years. Tama ho ba? Hopefully, in 4 years, tapos natin ang Mateo by God's grace. After knowing and learning, matapos nating matutunan ang lahat ng katotohanan ukol sa Panginoong Jesus, how have we responded? Ano ang ating naging tugon? Kung papansinin niyo, mula chapter 11 onwards of the book of Matthew, ang ipinapakita na rito ay ang reaction and response ng mga tao. Next week, pakinggan ninyo yung turo. Kaduktong talaga dito. Pagkatapos yun ang matutunan, pagkatapos ipaliwanag sa iyo kung sino ang Panginoong Hesukristo, ano ang naging tugon mo? Mga kapatid,
ang Diyos ay mapagmahal. Ngunit ang Diyos din ay sinasabing, God is also a God of wrath. God is a God of love, but God is also a God of wrath. Ano ibig sabihin po ng God of wrath? Dahil siya ay God of wrath, He is holy, holy, holy. God will not tolerate sin. Hindi siya mababahira ng dumi nating mga makakasalanang tao. At dahil siya ay banal, God is also a God of wrath, and God is also just. Sinabi niya sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ang aking ang tatanungin, ilang kasalanan ang kailangan nating gawin para padala tayo sa impyerno, para patayin tayo? Ilan po? Isa. Di ho ba nakasulat sa Santiago 2, Gs? Kung isang kasalanan ginawa mo, katumbas niyan lahat na sinuway mo. One sin can send us to hell. Aking ang tatanungin, mula alas 3 hanggang ngayong alas 4:20, ilang kasalanan na kaya ang nagawa natin? Sigurado ako, lagpas siguro sa isa. Dahil nga doon, lahat tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Maaari bang baguhin ng Panginoong Diyos ang sinabi niya? Ay, babaguhin ko na lang kasi lahat ng tao makasalanan. Will He do that? No. Bakit? Dahil banal siya. God is holy, holy, holy. He is perfect, He is pure. Kasi kung gagawin niya yon, hindi na siya perfect. Imperfect na siya. Kaya ba natin palitan ng kabutihan ng ating mga kasalanan? Pag gumawa ba tayo ng buti, mabubura kasalanan natin? Hindi ho. Nakasulat nga sa libro ng Isaiah na ang lahat ng ating gawaing mabuti ay mga basahan sa Panginoong Diyos. We cannot do good to erase our sin. At kung ganoon ang katotohanan, ano ang ating kalagayan? Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ngayon, sa pagpapala at grasya ng Diyos, alam ng Diyos ang kalagayan natin. Mula sa kalangitan, nakikita niya po tayo ngayon. Ano ang ginawa ng Panginoong Diyos? Mula sa langit, siya ay nagkatawang tao. Bakit ho siya nagkatawang tao? Siya ay nagkatawang tao upang maging tao para pwede siyang mamatay. Nakuha ho natin yon. From heaven, God cannot die. He has to come down here on earth so that He can be human like us, so that He could be flesh and blood, so that He can die. Bakit? Kasi sinabi niya, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. God in His grace, in His love for us, came down here on earth to die for us, to pay for the penalty of our sins. And He died, and what happened? After 3 days, nabuhay siyang muli. To prove that God did not commit any sin. Nakuha mo natin yon. The reason why Jesus resurrected, one proof that He did not commit any single sin. Kasi ang tuturo ng iba, si Kristo raw nagkasala. Kung nagkasala siya, hanggang ngayon patay siya. But the proof that He did not commit sin because He is now alive, seated at the right hand of God. Now, Christ died for our sin, has overcome death, has overcome the power of sin. Ano ngayon ang kailangan na lang nating gawin? Una, sasabihin natin, di ba, tanggapin ang Panginoong Hesukristo at ligtas ka na. Tama ho yun. Pero bago doon, bago ka umabot sa pagtanggap, kailangan mo munang tanggapin na makasalanan ako na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, na kung mamatay ako ngayong alas 5, didiretso ako sa impyerno. Nakuha ho natin yon. We have to first admit that we cannot save ourselves. And once we admit that, we are hopeless, we turn now to the Savior. Titingnan tayo sa tagapagligtas.
at tatanggapin natin ang kaligtasan. Mga kapatid, ito ang sinasabi dito sa katuruan natin ngayong hapon. In summary, alam mo, sa pagpapala at grasya ng Diyos, meron tayong Biblia na hawak natin ngayon. Madalas ang Biblia natin nakapatong sa lamesa, nakatago sa tokador, nakaipit sa ibang libro. Hindi nga natin binabasa ito. God gave us His Word. All about the Messiah is here. Ang tanong, after God gave us all this, ano ang magiging nararapat na tugon natin? Sa ating pag-uwi, mga kapatid, ating pagnilay-nilayan, kung hindi pa malinaw sa atin ang kaligtasan, ano ang maaaring ipagdasal natin sa Panginoong Diyos? Ano ang maaaring hilingin natin sa Panginoong Diyos? Kaya nga, sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, mas maganda mga kapatid, bago tayo sumamba, pag-aralan na natin yung susunod na mga bersikulo. Ang susunod ay Mateo 11, 16 hanggang 19. Okay, para pagturo dito, I think si Pastor George or Pastor EJ, hindi ko sigurado, medyo handa na po kayo. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Napakahirap intindihin, napakahirap arukin, Panginoon, kung bakit ang Diyos namin ang namatay para sa amin. Ngunit, Panginoon, kami ay nagpapasalamat ng buong puso at taus-puso sa pagpapalang kaligtasang ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, aming dasalin na sa patuloy ng aming pag-aaral sa libro ng Mateo, sa patuloy ng pag-aaral at pagsasabuhay namin ito, kami ay dumudulog sa inyo. Alam po namin na sa sarili naming lakas ay hindi namin maiintindihan ito, hindi namin kakayanin ito. Aming dasal, Panginoon, na sa aming pag-aaral, tunay na buksan ninyo ang aming isipan, buksan ninyo ang aming tainga, buksan ninyo ang aming puso upang maintindihan ito at may isabuhay ito. Aming dasal, Panginoon, sa pag-uwi namin sa hapon na ito, pag-ingatan po ninyo kami, maging ang aming mga pamilya. At Panginoon, na kami ay maging tapat. Hindi lamang tapat sa aming pananalita, ngunit maging ito ay makikita sa aming mga gawa. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.